Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Tuesday. Mas lalo pang tumaas ang posibilidad na dalawang bagyo ang paparating sa bansa matapos maglabas ng update ang Pag-asa tungkol dito. Alamin natin ang pinakabagong detalye. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang trough ng low pressure area o LPA ang pangunahing nakaaapekto sa Mindanao. Ibig sabihin, sa malaking bahagi ng timog ng bansa ay mas mataas ang tsansa ng mas aktibong pag-ulan dahil sa lawak ng impluensya ng trough ng LPA. Kasabay nito, easterlies naman ang umiiral sa Bicol Region at Quezon, habang localized thunderstorms ang pangunahing dahilan ng pabago-bagong lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Kaya sa kabuuan, ang mararamdaman natin ay mainit, maalinsangan at pabago-bagong panahon na may posibilidad ng biglaang pag-ulan sa maraming lugar, pero mas kailangang bantayan ang mga bahaging direktang nasa ilalim ng trough ng LPA. Mas kailangang tutukan ang Mindanao at Palawan. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ng LPA. Meaning, hindi lang ito basta ordinaryong makulimlim na langit o mga saglit na ambon. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorm na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods o landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa Mindanao at Palawan, mahalagang maging alerto sa mga oras na tuloy-tuloy ang buhos, dumidilim ang ulap at dumadalas ang pagkulog dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Sa Mindanao, mahalagang tandaan na ang trough ng LPA ay kayang maghatid ng mas malawak at mas aktibong kaulapan kumpara sa ordinaryong localized thunderstorms lamang. Kaya kahit may mga sandaling humihina ang ulan, hindi iyon nangangahulugang tapos na agad ang banta ng panibagong pagbuhos. Kapag nananatiling makapal ang ulap at mabigat ang pakiramdam ng hangin, posible pa ring may panibagong thunderstorm na mabuo sa mga susunod na oras. Sa mga lugar na may history ng pagbaha, mabilis na pag-apaw ng tubig o pagguho ng lupa, mas mabuting seryosohin ang kasalukuyang setup dahil hindi kailangan ng buong araw na malakas na ulan para magkaroon ng problema. Minsan, sapat na ang ilang oras ng matinding buhos para magkaroon ng localized flooding sa mabababang lugar at paggalaw ng lupa sa mas delikadong bahagi ng terrain. Sa Palawan, hindi rin dapat maliitin ang epekto ng trough ng LPA. Kahit hindi pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat bayan at lungsod, malinaw pa rin na may mataas na tsansa ng scattered rains at thunderstorms na pwedeng lumakas sa ilang bahagi. May mga lugar na pwedeng makaranas ng bahagyang pagliwanag ng kalangitan sa isang bahagi ng araw, pero kapag nananatiling mahalumigmig ang hangin at makapal ang ulap, pwede pa ring sumunod ang panibagong pag-ulan. Kaya kung may lakad, biyahe o anumang gawain sa labas, mas mabuting maging handa sa mabilis na pagbabago ng panahon. Para naman sa Bicol Region at Quezon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ng aktibong pag-ulan sa mga lugar na tinatamaan ng trough ng LPA, pero hindi pa rin dapat magpakampante. Kapag pumasok ang mahalumigmig na hangin mula sa silangan, kahit magsimula ang araw na medyo maaliwalas at mainit, pwede pa ring magkaroon ng biglaang pagbuo ng ulap at kasunod na pag-ulan sa ilang bahagi. Ganito rin ang paalala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ito yung klase ng panahon na madaling makapanlin lang. Pwedeng sa umaga ay maaraw at maayos ang lagay ng langit, kaya iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon hanggang mamaya. Pero pagdating ng tanghali at lalo na sa hapon, kapag mas tumitindi ang init at mas bumibigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng mabuo ang makakapal na ulap at sumunod ang thunderstorm sa ilang lugar. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Visayas, Mindanao at Palawan ay inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa northern Luzon naman, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog, habang ang coastal waters ay nasa 0.0
hanggang 1.5 meters din. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat sa buong bansa, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kahit hindi mataas ang alon sa pangkalahatang forecast, pwede pa ring magbago ang aktual na lagay ng dagat kapag may kasabay na thunderstorm o pagbugso ng hangin sa lokal na lugar. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga gumagamit ng motorbangka, at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, makabubuting obserbahan hindi lang ang general forecast kundi pati ang aktual na lagay ng ulap, hangin at alon bago bumiyahe. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 mula May 25 hanggang May 31, may TC-like vortex or TCLV na present sa loob ng PMD. Ayon sa model forecast, ang TCLV-1 sa eastern region ay kikilos papasok sa silangang bahagi ng PAR na may moderate to high probability ng tropical cyclone formation sa loob ng week 1. Bukod dito, ang TCLV-2 ay posibleng lilitaw sa western boundary ng PAR na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone development sa loob din ng week 1. Ibig sabihin, sa mas malawak na outlook, hindi lang isang sistema ang binabantayan kundi dalawa. At pareho silang may potensyal na makaapekto sa ating weather pattern sa mga susunod na araw. Pagdating naman sa week 2 mula June 1 hanggang June 7, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-1 ay posible na magre-recurve patungo sa southern Japan na may moderate to high chance of TC formation. Samantala, ang TCLV-2 ay kikilos patungo sa northwestern Luzon at Taiwan area na may low to moderate likelihood of TC development sa week 2. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong mas lumilinaw na ang malawakang galaw ng dalawang sistemang binabantayan. Ang una ay nakikitang hindi direktang tatama sa bansa, habang ang pangalawa ay may mas mataas na posibilidad na dumaan o lumapit sa may northern Luzon area habang kumikilos patungo sa Taiwan side. At dahil nagkakasundo na ang karamihan sa mga weather model, mas tumitibay ang pananaw na ang dalawang sistemang ito ay magiging bagyo sa mga susunod na araw. Although hindi tatama ang unang bagyo na manggagaling sa silangan, pero ito ay nagpapakita ng lakas na posibleng lumampas pa sa typhoon category. At dahil dito, may malaking posibilidad na palalakasin nito ang southwest monsoon na siyang makaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Mahalaga ang puntong ito dahil kahit hindi direktang tumama ang unang bagyo sa kalupaan, pwede pa rin itong magkaroon ng malawakang epekto sa panahon sa pamamagitan ng paghila at pagpapalakas sa southwest monsoon. Kapag lumakas ito, pwedeng mas dumalas at mas lumawak ang mga pagulan sa maraming bahagi ng bansa. Samantala, ang bagyo naman na manggagaling sa kanluran ay mataas ang posibilidad na tumawid sa may northern Luzon. Iyan ang isa sa mga mas seryosong senaryo na dapat bantayan sa ngayon dahil kahit mas mababa pa ang confidence sa eksaktong track kumpara sa mas malapit na forecast, malinaw na may mga model na nagpapakitang ang ikalawang sistema ay pwedeng umabot sa bahaging iyon ng bansa. Kapag ang isang bagyo ay dumaan o tumawid sa northern Luzon, posibleng hindi lang hangin at ulan ang dapat bantayan, kundi pati ang magiging epekto nito sa dagat, sa southwest monsoon, at sa mas malawak na circulation sa paligid ng bansa.